Pumutok ang labi ko at tumulo ang mainit na dugo. Hawak ko ang anak kong naghihingalo habang nakatingin sa asawa ko. Isang malakas na sampal ang iginawat niya sa akin sa gitna ng aming grandiosong mansyon. Wala siyang kaalam-alam na ang pamilyang ipinagmamalaki niya ay nabubuhay lamang dahil sa limos ko. Sa gabing iyon, matatapos ang ilusyon ng kanyang angkan, nakatayo ako doon. Ramdam ko ang malamig na marmol sa ilalim nga aking mapaa. Ang hangin sa pasilyo ay mabigat, puno amoy nga mahaling pabango at inihaw na baboy mula sa kusina. Sa labas ng pasilyong iyon, nakakasayahan ang 50 matataas na panauhin. Mga politiko, mga negosyante, at mga matapobrang amigas ng biyanan ko. Wala silang ideya sa nangyayari sa loob. Wala silang ideya na ang pamilyang tinitingala nila ay isang malaking kasinungalingan. Pero para maintindihan kung paano kami humantong sa sandaling ito, kailangan nating bumalik 3 taon na ang nakalipas. Kailangan kong balikan ang alaala ng aking nakaraan na pilit nilang binubura at kinukutya. Lumaki ako sa masikip, mainit, at maingay na eskinita ng tondo. Ang amoy ng estero at ang walang katapusang sigawan ng manag-aaway na kapitbahay ang naging lulabi ko tuwing gabi. Wala kaming sariling bahay, nangungupahan lang kami sa isang maliit na kwarto na gawa sa pinaktak-pitakping yero at kahoy. Itinaguyod akong isang single mother. Isang babaeng nagtinda ngang basahan sa kalye. At naglako ngang sampagwita sa labas ng simbahan ng Quiapo para lang may makain kami. Tinuruan niya ako kung paano lumaban. Tinuruan niya ako na ang kahirapan ay hindi isang sumpa na kailangan mong dalhin habang buhay. Ang pera ay hindi ginagastos para magpasikat. Ang pera ay ginagamit para bumiling ang kalayaan. Iyon ang masalitang tumatak sa isip ko. Iyon ang naging Biblia ko. Sa edad na 19, nagsimula akong magtayo ng sarili kong mundo. Nagsimula ako sa pagbebenta ng gadamit at sapatos online. Bawat pisong kinikita ko ay itinatabi ko. Hindi ako bumili ng magagandang damit. Hindi ako kumain sa labas. Lahat ng pera ko ay ininvest ko sa maliliit na lupa sa maprobinsya na malapit sa siyudad. Unti-unti, lumago ang mga investments ko. Ibinenta ko ang malupa kapag tumaas na ang halaga at bumiling mas malalaking property. Walang nakapansin sa paglago ko dahil tahimik lang ako. Wala akong social media na nagpapakita ng yaman ko. Wala akong interes na magyabang. Ipinanganak ko ang Lola Rosa Holdings. Isang lihim na kumpanya sa real estate na nakapangalan sa lola ko. Sa loob lamang nung ilang taon, nagaroon ako ng napakalaking portfolio ng mga commercial buildings at residential properties. Naging bilyonarya ako sa edad na 27, pero nanatili akong nakasuot ng simpleng maong at t-shirt. Hanggang sa isang gabi, dumalo ako sa isang charity gala sa Makati, bilang isang anonymous donor. Doon na krus ang landas namin ni Tristan. Napakakwapo niya, nakangiti, maaliwalas ang mukha, at suot ang isang perpektong suet na halatang pasadya. Nang magpakilala siya, ang apelyido niya ay tumunok na parang lumang kampana nga Maharlika. Isang apelidong kasing tanda ng kasaysayan ng Maynila. Aldrich, sabi nga nila, mga haciendero na may mga dugong Kastila. Ginamit niya ang lahat ng kanyang karisma para makuha ang loop ko. Para siyang isang prinsipe na bumaba mula sa kanyang palasyo para tulungan ang isang simpleng dalaga. Nahulog ako sa kanya. Minahal ko siya dahil inakala kong totoo ang kanyang pagmamahal. Ngunit nang malapit na kaming ikasal, natuklasan ko ang isang nakakabinging katotohanan. Habang inaayos ng aking abogadong si Attorney Rodrigo ang aming prenuptial agreement, lumabas ang mga lihim na dokumento ng pamilya nila. Baon sila sa utang, wala na silang pera. Ang kanilang mahasyenda sa probinsya ay matagal nang naibenta para bayaran ang mahanaunang utang sa bangko. Ang pamilya niya ay nabubuhay na lamang sa pangalan at ilusyon. Ang kanilang mansyon sa Forbes Park, ang nag-isang natitirang simbolo ng kanilang yaman, ay nakatagda na sanang litisin at kunin ngang bangko. Maari ko sana siyang iwan nun. Maari ko sanang sabihin na ayaw ko sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Pero bulak ako sa pag-ibig, at gusto kong protektahan ang dangal ng lalaking papakasalan ko. Kaya gumawa akong isang palihim at kalkuladong hakbang. Ginamit ko ang Lola Rosa Holdings para bilhin ang buong mansyon nila sa Forbes Park mula sa bangko. Binayaran ko itong buo. Ang pangalan ko ang nakalagay sa titulo. Pero hindi ko ito sinabi sa kanila. Hinayaan ko silang isipin na naisalba ng kanilang sariling maabogado ang bahay.
Hinayaan ko silang maniwala na pag-ari pa rin nila ito. Gusto kong ipreserba ang kanilang hiya. Gusto kong protektahan ang pride ni Tristan. At para mapanatili ang ilusyon ng kanilang alta sosyedad lifestyle, nag-set up ako ng isang lihim na allowance buwan-buwan. 1,400,000 piso ang palihim kong ipinapasok sa account ni Tristan sa pamamagitan ng isang dummy corporation na kunwari ay nabibigay ng dibidendo mula sa mga lumang investments ng lolo niya. Ginamit nila ang pera ko para mapanatili ang kanilang luho. Bumili sila ng mga imported na marmol para sa bahay. Nag-organisa ng mga grand lechon buffets tuwing may okasyon. Bumili ng mamahaling South Sea pearls, ang biyenan kong si Charmela para ipakmalaki sa kanyang maamigas tuwing naglalaro silang mahjong. Nabuhay sila sa pawis ko. Habang ako, na asawang kanilang nag-isang anak, ay tinatrato nila na parang isang gloripikadong alalay. Akala nila, ako ang nakinabang sa kasal na ito. Akala nila, isa akong probinsyana mula sa tondo na iniangat nila sa lipunan. Oh, what a beautiful charity case! Iyon ang madalas nilang ibulong sa mga society events tuwing dumadaan ako. Pinagtatawanan nila ang simpleng pananamit ko, ang kawalan kong interes sa mga diamante, at ang tahimik kong presensya. Ang utang na loob ay isang lason na itinurok nila sa isip ko araw-araw. Paulit-ulit nilang ipinapaalala na utang ko sa kanila ang apelido ko ngayon, na kung hindi dahil sa kanila, nabubulok pa rin ako sa esterong ng tondo. Naniwala ako na kaya kong tiisin ang lahat ng ito. Para kay Tristan, at lalo na para sa anak naming si Sofia. Ang 4 na taong gulang kong anghel, siya ang dahilan kung bakit nagagawa kong ngumiti sa kabilangam gapatagong pang-insulto at pangmamaliit, hanggang sa dumating ang gabi ngang pinakamalaking piging na inorganisa ni Charmela. Ang gabi kung saan gumuho ang lahat ng pagpapanggap. 50 matataas na panauhin ang inaasahang darating. Ang gubong mansyon ay puno emeanga. Caterers na nagmamadali. Mga flores na nagayos mega imported na bulaklak. At emeaga musikero na tumutugtog classical music sa hilid malaking hagdan. Magulo, maingay, at ang hangin ay puno ng tensyon. Valerie, make sure the champagne is chilled exactly how I like it. Ayoko ng maligamgam na alak, nakakahiya sa mga bisita. Utos ni Carmela sa akin habang pababa siya ng hagdan. Ang tono niya ay tila nakikipag-usap sa isang katulong na nakagawa ngang malaking kasalanan. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pandidiri habang pinakmamasdan ang simpleng bestida ko. Nakagaon siyang purong seda na galing pa sa Europa. Sa kanyang lig ay nakasabit ang mga perlas na binili gamit ang pera ko. Tumango lang ako ng walang imik. Pumunta ako sa kusina para siguraduhin na ang lahat ng utos niya ay nasusunod. Wala akong oras para makipagtalo. Wala akong lakas para sumagot. Gusto ko lang matapos ang gabing ito ng walang gulo, pero sa kalagitnaan ng kaguluhan. Habang abala ang lahat sa pagtanggap ng bisita, nakaramdam akong matinding kaba. Isang uringang kaba na tanging isang ina lang ang makakaintindi. Wala si Sofia sa paligid. Kanina pa siya tahimik. Hindi siya bumaba para salubungin ako, hindi katulad ng nakasanayan niya. Mabilis akong naglakad paakyat sa ikalawang palapag. Binalewala ko ang mga matang nakatingin sa akin habang nagmamadali ako sa pasilyo. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto ng anak ko, bumungat sa akin ang isang eksenang dumurog sa puso ko. Nakabulakta si Sofia sa kanyang maliit na kama, namumutla ang kanyang galabi. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Tila humahabol sa bawat pahinga. Pawis na pawis ang kanyang buong katawan. Tumakbo ako palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang nu. Parang apoy sa init, ang balat niya ay halos nakakapaso. Nanginginig ang makamay ko habang kinukuha ang thermometer mula sa drawer. Pagkakita ko sa numero, nanlaki ang mga mata ko. 40 degrees Celsius. Mama, ang sakit pong dibdib ko. Umiyak na bulong ng anak ko. Ang boses niya ay paos at halos hindi ko marinig. Nahihirapan siyang huminga, lethargic siya at halos hindi na madilat ang kanyang nga mata. Pinanawan akong bait. Ang kabang isang ina ay hindi kayang sukatin ngang kahit anong salita o lohika. Wala na akong pakialam sa party. Wala na akong pakialam sa nga bisita nila sa baba. Agad kong kinuha ang emergency bag niya at isinilid ang mga mahahalagang gamit. Binuhat ko siya ng mahigpit. Dadalhin ko siya sa Makati Medical Center. Ngayon din. Pababa ako malaking hagdan na gawa sa marmol habang karga ang anak ko.
Ang maluha ko ay sunod-sunod na pumapatak, kailangan kong bilisan. Bawat segundo ay mahalaga. Pero sa pinakababang baitang hagdan, humarang ang isang malaking bulto, si Carmela. Nakatayo siya doon, nakapamaywang. Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na inis. Nakaharang siya sa daanan papunta sa pangunahing pintuan. Sa likod niya, rinig ko ang tawanan ng kanyang nga amiga sa dining hall. "Where do you think you are going, Valerie?" Tanong niya, nakataas ang kilay. "Are you trying to ruin my party? Bakit buhat-buhat mo ang batang iyan dito sa harap ng mga bisita?" "Ma, kailangan kong dalhin si Sofia sa ospital." Mataas ang lagnat niya at nahihirapan siyang huminga. Nangingini kong sagot. "Please, tumabi po kayo." Carmela rolled her eyes. Ang kanyang boses ay punong pagkamuhi at pagkairita. "Oh please." Nag-inarte lang ang batang iyan dahil gusto niyang atensyon. "Wala siyang sakit. Give her some medicine and put her to sleep. Stop making a scene." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang sarili niyang apo ay naghihingalo. Pero mas iniisip niya ang hiya sa mga amigas niya kung sakaling makita nilang nakakagulo kami. Mas pinapahalagahan niya ang kanyang katayuan sa lipunan kaysa sa buhaing bata. "The politicians are waiting for the main course." Duktong pa niya abang tinitinyan ang kanyang mamahaling relo. "Go to the kitchen and supervise the lesson." "Wag kang bastos, Valerie. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ng taong ito. Bumalik ka sa titago mo ang anak mo." Ang dugo ko ay tila kumula-mula sa aking mga papakyat sa aking ulo. Ang lahat ng pagtitimpi ko sa loob ng 3 taon ay biglang naglaho. "Tumabi po kayo." Madiin at mababa kong sabi. "Papatayin niyo ba ang anak ko para lang sa mga bisita ninyo?" "Aalis kami ngayon din." Hahakbang na sana ako papalampas sa kanya nang bumukas ang malaking pinto ng library. Sa gilid ni kay pasilyo, lumabas si Tristan. Suot niya ang kanyang tailored suit. Perpektong nakayos ang buhok. At may hawak na kopitangang alak. Amoy na amoy ang mamahaling brandy mula sa kanyang hininga. Lumapit siya sa amin na may nakakabahalang kalmado sa kanyang mukha. "Ano ba itong naririnig kong ingay?" Tanong ni Tristan. Nakatingin siya sa akin na may halong pandidiri. Tila ba isa akong dumi na sumisira sa kanyang perpektong gabi. "Your wife is throwing a tantrum again." Sagot ni Carmela na halatang nagpapaawa. Gusto niyang mag-eksena sa gitna ng party ko. She wants to drag Sofia out just to get your attention. Tinignan ko ang asawa ko. Ang lalaking pinangakuan ko ang habang buhay. Ang lalaking niligtas ko mula sa kahihiyan. "Tristan, please?" Nagmamakaawa ako. "Tulungan mo kaming dalhin si Sofia sa emergency room. Tignan mo ang anak mo, halos hindi na siya makahinga." Nagmamakaawa ako sa iyo. Lumapit si Tristan. Ngunit sa halip na tignan ang naghihingalo niyang anak na karga ko, tinignan niya akong diretso sa mata. Ang kanyang nga mata ay malamig, walang ni katiting na pagmamahal. Walang ni isang patak ng pag-aalala para sa kanyang sariling dugo at laman. "Stop being so dramatic, Valerie." Mahinahon pero mariing sabi niya. "Nakakahiya ka. Palagi ka na lang ganito. Hindi mo ba kayang umartan na ayon sa apelyido natin? Look at yourself. You look like a mad woman. Bumalik ka sa taas bago pa may makakita sayo." Hindi na ako nakapagpigil. Umiling ako habang walang tigil sa pag-agos ang maluha ko. "Apelyido. Walang kwenta ang apelyido mo kung mamamatay ang anak natin. Alis ako, kasama mo man o hindi." Humagbang ako palayo. Pilit na iniiwasan sila para makalabas patungo sa pintuan. Ngunit bago pa man ako makahakbang ulit, naramdaman ko ang isang napakalakas na puwersa sa mukha ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak ng kanyang kamay, muntik na akong mabuwal. Umikot ang paningin ko. Napahawak ako ng mahigpit kay Sofia para hindi ko siya mabitawan. Namayani ang isang nakakabinging katahimikan sa pasilyong iyon. Pumutok ang labi ko. Naramdaman ko ang matapang na lasang dugo sa loob ng bibig ko at ang pagtulo nito mula sa aking baba. Tanging ang mahinang pag-ungolang nahihirapang si Sofia ang naririnig ko sa buong paligid. Ang kamay ni Tristan ay nakataas pa rin sa ere. Ang kanyang mukha ay punong galit, kayabangan, at walang hanggang pagmamataas. Walang pagsisisi sa kanyang nga mata. "Subukan mong umalis ng bahay na ito, Valerie." Banta ni Tristan. Ang boses niya ay mababa at nakakakilabot. "Sisiguraduhin kong lalabas kang walang ni isang kusing. Ipapatapon kita pabalik sa squatter area kung saan ka nanggaling. Kukunin ko si Sofia at hinding-hindi mo na siya makikita pa. Wala kang laban sa akin. Wala kang laban sa pamilya ko." Nakatayo si Carmela sa gilid, nakangiting ang palihim.
Tila ba nasisiyahan siyang makita akong dinudurok ng sarili kong asawa? Tila ba ito ang sandaling hinihintay niya? Ang tuluyang pagpapaluhod sa akin. Sa sandaling iyon, habang nakatitik ako sa kanilang dalawa, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa buong pagkatao ko. Ang takot ay biglang naglaho. Ang pagmamakaawa sa puso ko ay tuluyang namatay. Ang pagmamahal na naramdaman ko para kay Tristan ay naging abo at inilipat ng hangin. Ang tanging natira sa akin ay isang purong, malamig, at nakamamatay na kalinawan. Isang kalinawan na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Hinarap ko ang asawa ko. Sa halip na umiyak, sa halip na magmakawa at lumuhod sa harap niya, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ko. Isang ngiting walang emosyon. Isang ngiting patay ang mga mata. Ginamit ko ang likot ng aking nanginginig na kamay para punasan ang dugo sa pumutok kong labi. Tinitigan ko silang mag-ina, ang mamaharlikang lintangang Forbes Park. Ang mataong walang ibang ginawa kundi sipsipin ang buhay ko habang tinatapakan ang pagkatao ko. Wala akong laban sa iyo. Mahina ngunit matalim kong tanong. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Nakakatakot ang sobrang pagiging kalmado nito. Tumaas ang kilay ni Tristan. Bakas ang kaunting pakalito sa biglaang pagbabago na aura ko. Nawala ang takot sa mga mata ko, at hindi niya alam kung paano iyon tatanggapin. Ang lakas ng loop mong magbanta na palalayasin ako sa bahay na ito, Tristan. Ang lakas ng loop mong sabihin na wala akong pera at ipapatapon mo ako sa lansangan. Huminga akong malalim. Panahon na. Panahon na para wasakin ang lahat ng kasinungalingang bumubuhay sa kanila. Panahon na para sunugin ang kanilang palasyo ngang ilusyon. Ang bahay na ito, ang nga marmol na inaapakan niyo, ang nga pader na nagtatago sa mga baho ninyo, ang nga upuang inuupuan ng mabisita ninyo sa kabilang kwarto. Ako ang nakmamay-ari nito, lahat ng ito ay sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Napatakip siya sa kanyang bibig. What nonsense are you talking about? Balo ka na ba? Siga niya, pilit na pinapanatili, ang kanyang autoridad. Lumapit akong isang hakbang palapit kay Tristan. Tinitigan ko siyang malapitan hanggang sa makita ko ang sarili kong refleksyon sa kanyang mamata. Ang kumpanyang bumiling ang mansyon na ito mula sa bangko 3 taon na ang nakalipas dahil hindi niyo na kayang bayaran ang utang ninyo. Ang Lola Rosa Holdings. Ako ang nag-isang may-ari ng kumpanyang iyon. Ang titulong bahay na ito ay nasa ilalim ng pangalan ko, hindi sa apelido ninyo. Nakita ko kung paano dahan-dahang namutla si Tristan. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay gumuho. Ang kopita nga alak sa kamay niya ay nagsimulang manginig. Hindi siya makapagsalita. Binubuka niya ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na boses. At ang buwan ng allowance mo, Tristan, pagpapatuloy ko, hindi hinahayaang makahinga ang kanyang utak. Ang 1,400,000 piso na pinambibili ninyo ang imported lechon at mamahaling alak para magpasikat sa mapeka ninyong kaibigan. Ang parang ginagamit mo pambili nga suwet mo. Galing iyon lahat sa bulsa ko. Pinagmasdan ko ang mukhang biyanan ko. Ang kanyang paboritong South Sea Pearls ay tila nawalan ng kinang habang pilit na pinoprosesong kanyang maliit na utak ang masinabi ko. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng matinding takot. Ako ang nagpapakain sa inyo. Ako ang bumubuhay sa ilusyon ninyo. Ako ang dahilan kung bakit hindi kayo nakatira. Sa ilalim ng tulay kasama ng mga taong kinamumuhian ninyo. Ang madamit na suot niyo. Ang kotseng nakaparada sa labas. Ang madiamanteng ipinagmamalaki mo sa mga amigas mo, Carmela. Lahat iyan ay galing sa pinahirapan ko. Wala kayong kahit ano. Kayong dalawa ang walang ni isang kusing. Kayo ang mga squatter sa sarili kong bahay. Tinalikuran ko sila habang karga ko pa rin ng mahigpit si Sofia. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon na pakinggan ang susunod nilang sasabihin. Hindi ko na kailangan marinig ang mapalusot nila. Tapos na ang usapan. Lumabas ako sa malaking pintuan, sumalubong sa akin ang mainit at maalinsangan na hangin ng Maynila. Rinig ko ang kalabog ng ngapaan ni Tristan sa marmol. Nagtatangkang habulin ako at pigilan ang pag-alis ko. Sumisigaw siya. Tinatawag ang pangalan ko na may halong pagmamakaawa at takot. Ngunit padabok kong gisinarang malaking gate na bakal. Rinig sa buong paligid ang malakas na paglagapak nito. Iniwan ko sila sa gitna ng kanilang magarbong piging. Iniwan ko silang nilamon ng gulat. Matinding takot, at isang nakakabinging katahimikan na tuluyang wawasak sa pamilya nila.
Isinakay ko si Sofia sa likod ng kotse ko at kinabitan ng seatbelt. Pinatakbo ko ang sasakyan ng mabilis. Hinawi ang kalsada ng Forbes Park patungo sa magulong emergency room ng Makati Medical Center. Pagdating namin sa ospital, sinalubong agad kami ng mga nurse. Mabilis nilang inilagay si Sofia sa stretcher at dinala sa loob upang lapatan ng paunang lunas at ibaba ang kanyang nakakamatay na lagnat. Naiwan ako sa labas ng pintuan ng emergency room. Nakatayo ako doon. Nangingini ang buong katawan. Nangingini ang mga kamay ko. Pero hindi ito dahil sa takot. Hindi ito dahil sa iyak. Ito ay dahil sa matinding galit na naghahanap ng katarungan. Isang galit na handang manunong lahat ng humarang sa daan ko. Gamit ang mga kamay kong may bahid pa rin sarili kong natuyong dugo, kinuha ko ang cellphone ko mula sa bulsa. Hinanap ko ang numero ng nag-iisang taong pinagkakatiwalaan ko sa mundo ng negosyo at batas. Si Attorney Rodrigo, ang taong nag-ayos ng lahat ng proteksyon para sa mga ari-arian ko. 3 ring lang sa kabilang linya, at sumagot siya agad. Hello Valerie, anong nangyari? Gabi na. Huminga akong malalim. Tinignan ko ang dugong nakadikit sa daliri ko. Ang boses ko ay malamig, walang awa, at pinalido ang put. Attorney, simulan mo na ang audit bukas na bukas din. Bawin mo ang lahat. Kunin mo ang lahat sa kanila. Ipa-freeze mo ang lahat ng accounts. Palayasin mo sila sa bahay ko. Huwag kang magtitira ni isang sentimo. Ibinaba ko ang telepono. Naramdaman ko ang paglamig nege hangin sa loob nege emergency room habang pinagmamastang ko ang anak kong nakahiga sa hospital bed. Ang tunong heart monitor ang tanging nagbibigay ng ritmo sa magulong gabi na ito. Bawat beep ay paalala na buhay ang anak ko. Bawat beep ay patunay na nakatakas kami mula sa impyernong iyon. Nilapitan ko si Sofia at hinaplos ang manipis niyang buhok. Basang-basa pa rin siya ang pawis ngunit unti-unti nang bumababa ang kanyang lagnat. Kanina ay umaabot sa 40 degree ang init ng kanyang katawan. Ngayon ay nagsisimula nang bumalik ang kulay sa kanyang namumutlang mga labi. Ligtas na siya. Umupo ako sa malamig na plastik na silya sa tabing kama niya. Doon ko lang naramdaman ang matinding kirot sa aking panga. Tumayo ako at naglakad papunta sa maliit na banyo ng ospital. Binuksan ko ang ilaw at humarap sa salamin. Ang babaeng nakita ko ay hindi ang tahimik at masunuring asawa na kilala nila sa Forbes Park. Ang nakita ko ay isang inang nagising mula sa isang mahaba at madilim na bangungot. Pumutok ang gibabang labi ko dahil sa lakas neha sampal ni Tristan. May natuyo pang dugo sa gilid neha king bibig at sa aking meha dalire. Binuksan ko ang gripo. Hinayaan kong umagos ang malamig na tubig sa aking mga kamay. Pilit kong hinugasan ang dugo ngunit ang galit sa puso ko ay hindi kayang linisin ng kahit anong tubig. Sa loob ng 3 taon ay nagpanggap akong mababa. Hinayaan ko silang tapakan ako. Hinayaan ko si Carmela na ituring akong alila sa sarili kong pamamahay. Ginawa ko iyon dahil inakala kong kailangan ni Sofia ng buong pamilya. Inakala kong ang apelyido nila ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa anak ko. Ngunit isang malaking kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ang perang bumubuhay sa kanilang ilusyon ay galing sa pawis ko. Galing sa mga gabing hindi ako natutulog mapalago lang ang Lola Rosa Holdings. Habang sila ay nagpapakasaya sa mga imported na alak at malalaking handaan, ako ang nagbabayad ng lahat. At ang igaganti nila sa akin ay pananakit at pagpapabaya sa sarili nilang dugo at laman. Pinunasan ko ang aking mukha gamit ang magaspang na paper towel. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin at gumawa ng isang panata. Hindi na ako babalik sa bahay na iyon bilang isang biktima. Sisirain ko ang pundasyon ng kanilang kayabangan. Kukunin ko ang lahat ng ipinagmamalaki nila hanggang sa wala nang matira kundi ang katotohanan ng kanilang kahirapan. Lumipas ang 48 oras. Nanatili kami ni Sofia sa isang private suite ng Makati Medical Center. Walang ibang nakakaalam kung nasaan kami kundi si Attorney Rodrigo at ang kanyang mga paralegal. Gumalaw sila ng may nakakatakot na bilis at katahimikan. Dumating si Attorney Rodrigo sa ospital bitbit ang isang makapal na itim na folder. Umupo siya sa sofa ang aming kwarto habang mahimbing na natutulog si Sofia. Binuksan niya ang folder at inilapag ang nga dokumento sa maliit na lamesa. Valerie, naayos na namin ang lahat. Nakakuha na tayo ng temporary restraining order mula sa korte. Nakabatay ito sa medical records ng anak mo at sa police blotter tungkol sa pananakit sa iyo. Tumango ako.
Nararamdaman ko ang malamig na bakal ng hustisya na unti-unting pumapalibot sa amin. Hindi makakalapit si Tristan sa inyo ni Sofia. At tulad ng utos mo, na-freeze na rin natin ang lahat ng joint accounts. Ang 1.4 million pesos na buwanang allowance nila ay putol na simula kaninang madaling araw. Isang tipit ng ngiti ang sumilay sa aking malabi. Naisip ko kung ano kaya ang reaksyon ni Carmela nang subukan niyang gamitin ang kanyang platinum card sa paborito niyang salon sa Rustans, pero hindi diyan natatapos ang manadiskubre namin, Valerie. Humingang ang malalim si Attorney Rodrigo. May kinuha siyang isang manipis na piraso ngang papel mula sa pinakalikot ng folder. Inilapak niya ito sa harapan ko. May hinalungkat ang team ko sa mga bank records at corporate filings ng Lola Rosa Holdings noong nakaraang buwan. Tinignan ko ang papel. Isa itong kopya ng isang board resolution na nagbibigay ng buong autoridad kay Tristan na maglabas ng pondo mula sa pinakamalaking account ng kumpanya. Sa ibaba ng dokumento ay nakita ko ang pangalan ko. At sa ibabaw nito ay isang pirma na nagpapanggap na akin. Kumunot ang nuko. Ano ito, attorney? Hindi ko pinirmahan ito. Kailanman ay hindi ko binigyan ng kapangyarihan si Tristan sa mga negosyo ko. Alam ko, sagot ni Rodrigo. Pekang dokumento iyan. Nalaman namin na ilang linggo bago ang malaking party ni Carmela, ay kumuha siya ang isang murang abogado mula sa rekto. Nagbayad sila para gumawa nga mapekeng papeles. Sinubukan nilang ipasa ito sa bangko para gawing cosigner si Tristan sa lahat ng accounts mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang lahat ng dugo sa utak ko ay tila tumigil sa pagdaloy. Buti na lang at mahigpit ang security protocol ng bangko mo. Nakita agad ng manager na hindi tugma ang pirma kaya palihim nilang na-flag at ni-reject ang request. Hindi na nila ipinaalam sa iyo dahil inakala nilang administrative error lang. Hawak ko ang papel at pilit na iniintindi ang bigat ng nalaman ko. Hindi lang ito simpleng pang-aabuso. Hindi lang ito pagpapabaya kay Sofia. Isa itong planadong pananakop. Isang krimen. Ang malaking handaan. Ang pagmamalupit sa akin sa harap ng mga bisita. Ang sampal ni Tristan nang subukan kong lumaban. Lahat ng iyon ay hindi lang dahil sa inis nila sa akin. Isa itong koordinadong atake para sirain ang aking pagkatao. Gusto nilang durugin ang tiwala ko sa sarili ko upang mapilitan akong isuko ang aking kayamanan sa kanila. Nakita ni Rodrigo ang pagbabago sa aking mga mata. Anong gusto mong sunod nating gawin, Valerie? Pwede natin silang ipakulong para sa forgery at attempted estafa. Umiling ako ng marahan. Ibinaba ko ang pekeng dokumento. Napakadaling ang kulungan para sa mga taong ang pinakamalaking takot ay ang mapahiya sa lipunan. Hayaan mong ako ang tumapos sa kanila, attorney. Ihanda mo ang mga papeles ng eviction para sa bahay sa Forbes Park. Palayasin niyo sila bukas na bukas din. Kinabukasan, nagsimulang tumunog ang telepono ko. Unang tawag, pangalawang tawag, hanggang umabot sa 12 missed calls. Lahat ay galing kay Tristan. Hindi ko sinagot ang una hanggang sa 11. Hinayaan kong kainin siyang kaba at desperasyon. Sa 12 tawag, pinindot ko ang green button. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga, ngunit hindi ako nagsalita. Valerie! Oh my God, Valerie, please talk to me. Ang boses ni Tristan ay basag at nanginginig. Wala na ang angas ng isang senyorito. Narinig ko ang ingay sa background. Tunog ng mga lalaking nagimpake ng mga gamit. Tunog ng mga security guard na nagbabantay. Valerie, babe? Make this make sense. Why are there sheriffs in our house? Bakit nila kinukuha ang mga kotse ko? The bank declined all my cards. Ano bang nangyayari? Nakinig lang ako. Ninamnam ko ang bawat segundong kanyang pagbagsak. Babe, I am so sorry about what happened the other night. Stress lang iyon. My mom was pressuring me. Alam mo naman si mommy, diba? Wala sa sarili. Please, tell your lawyer to stop this. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ginamit pa niya ang sarili niyang ina para iligtas ang balat niya. Ganyan siya kaduwag. Ganyan kababaw ang kanyang pagkatao. Nagsalita ako. Ang boses ko ay tahimik ngunit nakakapasa. Wala ng asawa. Wala ng bahay. Wala na rin kayong pera. Valerie, wait lang, you are overreacting. You cannot just kick us out. This is my family's legacy. Wala kaming pupuntahan. Naalala mo ba noong sinabi mo sa akin na papalayasin mo ako nang walang ni isang kusing? Nakukunin mo si Sofia at itatapon ako sa kalsada. Natahimik si Tristan sa kabilang linya. Tanging ang mabilis niyang pahinga ang naririnig ko. Sabi ko sayo sa pasilyong iyon.
Sana hindi mo pagsisihan ang pagpili mo sa nanay mo kaysa sa anak mo. Ngayon, pagbayaran mo. Pinatay ko ang tawag at tuluyang blinok ang numero niya. Tapos na ako sa kanya. Pero may isang tao pa akong kailangang harapin. Lumipas ang isang linggo. Nandito ako ngayon sa malawak at malamig na boardroom ng law office ni Attorney Rodrigo sa Ayala Avenue. Nakaupo ako sa dulo ngang mahabang mahogany table. Nakasuot ako ngang isang simpleng puting suit. Tahimik akong nahihintay. Bumukas ang pinto ngang boardroom. Pumasok si Carmela. Kahit na pinapalayas na siya at wala ng pera, sinubukan pa rin niyang magmukhang donya. Nakasuot siya ng pulang seda na bestida at ang kanyang paboritong South Sea pearls. Pero hindi niya maitago ang pangingining ng kanyang makamay. Ang kanyang mata ay nanlilisik sa galit, ngunit may nakatagong takot sa likod nito. Sumunod sa kanya ang dalawang security guard ng gusali, handang umaksyon kung sakaling magwala siya. Sumanyas ako sa mga gwardiya na manatili sa pinto. How dare you? Ang unang salita na lumabas sa bibig ni Carmela ay punong lason. How dare you do this to us? Pinakain ka namin. Binigyan ka namin ng pangalan. Umupo siya sa silyang kaharap ko. Itinuon ang magkabilang kamay sa lamesa. Isang hamak na squatter mula sa tondo. You are nothing without the Zobel-adjacent prestige of our family. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Hindi ako nagpakita ng anumang emosyon. Walang galit, walang takot. Tanging awa para sa isang babaeng nabubuhay sa ilusyon. Carmela, tapos na ang palabas. Hindi mo na kailangang sumiga. Wala na ang maamigas mo rito para palakpakan ka. Nanlaki ang mga mata niya. The audacity. I will sue you. Kukunin ko ang apo ko at ipapakulong kita sa pagnanakaw ng aming mga ari-arian. Inilapit ko sa kanya ang isang itim na folder. Parehong folder na ibinigay sa akin ni Rodrigo sa ospital. Binuksan ko ito at iniharap sa kanya ang papel na may pekeng pirma. Tumingin ka diyan, Carmela. Basahin mo. Bumaba ang tingin niya sa dokumento. Nang makita niya ang asul na tinta at ang pekeng pirma, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Napaawang ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na tunog. Alam ko ang ginawa mo. Alam ng bangko ang ginawa mo. At hawak ng abogado ko ang abogado mong nagnotaryo nito. Isang salita ko lang, Carmela. At doon ka matutulog sa presinto ngayong gabi. Sumandal ako sa aking silya. Tinitigan ko ang babaeng nagpahirap sa aking ng 3 taon. Ang babaeng halos pumatay sa anak ko dahil sa isang dinner party. Wala kayong pangalan. Wala kayong yaman. Ako ang bumili ng bahay sa Forbes Park. Ako ang nagbabayat ng mga damit mo. Ako ang nagpapakain sa mga bisita mo. Nagsimulang manginig ang labi ni Carmela. Subok niyang buuin ang kanyang sarili ngunit unti-unti nang nadudurog ang kanyang maskara. Hindi totoo iyan. Pera iyan ng anak ko. Asawa mo siya. May karapatan siya sa lahat ng iyan. Walang karapatan ang taong walang inambag. Sagot ko. At lalong walang karapatan ang nga taong kayang unahin ang lechon at champagne kaysa sa nag-agaw buhay na bata. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan. Lumapit ako sa kanya at tumungo upang magpantay ang aming mga mukha. Ito ang huling beses na makikita mo ako. Ibinenta ko na ang bahay sa Forbes Park. Ang magamit niyo ay ipinadala na sa isang maliit na apartment sa Cubao. Doon titira ang pinakamamahal mong senyorito. Nagsimulang tumulo ang maluha sa mata ni Carmela. Maluhang kahihiyan. Maluhang isang pusang naipit sa sulok. Pero ikaw, hindi ka titira kasama niya. Sinigurado ko na walang matitirang espasyo para sa iyo. Napag-alaman kong may mga kamag-anak ka pa sa isang liblib na probinsya sa Samar. Doon ka pupunta. No, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. I am part of the alta sociedad. Masyado akong matanda para tumira sa probinsya. Kumapit siya sa laylayan ng suit ko. Parang awa mo na, Valerie. Tinabik ko ang kamay niya. Kung paano mo ako tinabik sa pasilyo noong humihingi akong tulong para sa anak ko. Ganito rin ang gagawin ko sa iyo. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Dalhin niyo na siya sa labas, utos ko sa mga gwardiya. Narinig ko ang pagagulgol ni Carmela habang kinakalatkad siya ng security palabas ng boardroom. Narinig ko ang pagbagsak ng kanyang nga perlas sa sahig. Kumalat at gumulong sa bawat sulok ng kwarto. Wala akong naramdamang pagsisisi. 2 buwan ang lumipas pagkatapos ng araw na iyon. Ang custody hearing ay naging mabilis at pabor na pabor sa akin. Wala ni isang may presentang ebidensya si Tristan laban sa akin. Ang tanging dala niya sa korte ay ang kanyang pride na basag na. Dahil sa medical records ni Sofia, sa police blotter,
At sa mga text messages ni Carmela na nakuha ng aking abogado, ibinigay sa akin ng judge ang sole and absolute custody. Pinagbawalang lumapit si Tristan sa amin sa loob ngang 1,000 talampakan. Nakita ko siya paglabas ng courthouse. Payat na payat. Lukot ang suot na barong. Naglalakad siya mag-isa papunta sa sakayan ng jeep, malayo sa mamamahaling kotseng kinasanayan niya. Si Carmela naman ay naging usap-usapan sa buong Makati. Kinalimutan siyang kanyang maamigas. Ibinlock siyang lahat ng mataong pinakain niyang libre. Ngayon, nakatira na siya sa isang maliit na bahay kubo sa Samar. Umaasa, sa awangam ga kamag-anak na dati niyang minamaliit, ang bahay sa Forbes Park ay nabiling ang isang dayuhang mamumuhunan. Ang bilyong pisong na pagbentahan ay idiniretso ko agad sa trust fund ngang aking anak. Ngayon, nakatayo ako sa balkonahe ngang bago naming bahay. Isang moderno at tahimik na bahay sa isang ligtas na subdivision sa Alabang. Walang mga artipisyal na chandelier. Walang mahuwat na bisita. Puro sariwang hangin at mga puno lang ang nakapaligid sa amin. Sa likod ng bahay ay may isang malaking hardin kung saan ligtas na naglalaro si Sofia. Malusok na malusok siya. Tumatawa habang hinahabol ang aming bagong aso. Ang mapisngi niya ay mamula-mula at punong buhay. Sa loop ng nakalipas na mga buwan, dumobla ang laking Lola Rosa Holdings. Mas lalo akong naging matapang sa mga negosyo. Mas lalo akong naging buo. Pinagmasdan ko ang paglubog ng araw. Naisip ko ang lahat nga pinagdaanan ko. Ang magabing umiyuk ako sa tondo dahil sa gutom. Ang maaraw na nagtitis ako sa pang-abuso sa loob ng malaking mansyon. Akala nila ay kahinaan ang pagiging tahimik. Akala nila ay utang na loob ko sa kanila ang aking buhay. Hindi nila alam na ang taong lumaki sa putik ay hindi kailanman matatakot na madumihan ulit, lalo na kung ang nakataya ay ang buhay ng kanilang anak. Huminga akong malalim at numiti. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa gandang apelyido o sa laking bahay. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang sunugin ang isang mapang-abusong kaharian at magtayo ang bago mula sa mga abo nito. Tinawag ko si Sofia. Tumakbo siya palapit sa akin at yumakap sa aking mabinti. Binuhat ko siya at hinalikan sa no. Ligtas na kami. Ligtas na ligtas.